what's up? Good morning, mga pre! Alright, kamusta? Kamusta na kayo dyan, no? Kamusta na yung mga pakiramdam nyo, kagulo ng isip, mga kung ano-ano mga pakiramdam, sensation, or mga magugulong isip, no? Nandyan pa rin ba or nagbabago na, no? Kasi kung tuloy-tuloy ka na nakikinig sa akin or marami ka na nalalaman, hindi man galing sa akin, no? Or kung kanino man na alam mong namomotivate ka, no? Or nagkakaroon ka ng mga kaalaman, no? Kasi mga kaunti or siguro mga maraming kaalaman na alam mo makakatulong sa'yo, no? Pero itong mga binabanggit ko sa inyo is ito talaga is galing sa aking research, no? Ito, kung makikilala nyo lang ako, no? Base dun sa aking mga naikwento na, no? Tagal na, magtatatlong taon na ako nagbablog sa inyo, no? About sa anxiety, no? Kung nasubaybayan nyo na ako simula nung umpisa hanggang ngayon, no? Siguro marami na kayong nalalaman, no? So far naman, wala naman ako nakikitang or nababasa na pangit na comment about sa vlog ko, no? Wala pa namang tawag doon, dislike sign, no? Wala pa namang ganun. Okay naman. Ibig sabihin, nakakatulong ako, no? Kasi kung may mga ilang tao na ayaw ako, di okay lang din naman yun. Yun nga maganda, no? I-basher tayo, no? Para sumikat. Joke lang. So, ayan. Ano bang topic natin ngayon, no? Merong naglalaro sa isip ko, no? Na bakit kaya huli ko nang nalaman yung mga bagay na to, no? Na nagsuffer na ako ng matagal sa kakahanap, no? Kasi noon hindi ko pa naman natatagpuan si Claire Wicks, eh. Marami pa akong binabasa, mga pinapanood, mga pinapakinggan ng mga podcast noon, no? Pero sa katagalan, no? Doon siya bumagsak, eh. Doon kay Claire Wicks, eh. Sabi ko, ito yung dulo siguro. Ito yung mga basihan ng ibang mga psychiatrists, mga gano'n. Kasi doon siya nalalaglag, no? Doon siya bumabalik sa method nga ni Claire Wicks na siya yung nauna, kumbaga siya yung pioneer kasi pagdating sa ganitong method, 'di ba? Nagkaroon siya ng sarili niyang method. Kumbaga, ang tawag nila doon orthodoxy, parang ganoon. Kumbaga, binali niya yung mga aral ng mga doktor mismo na psychiatrist, mga ganyan. Meron siyang sarili, no? So, yun ang binasihan ko kasi kung sa doktor, eh, wala naman tayong pampadoktor na pampapsychiatrist, psychologist, no? So, doon ako napunta sa kanya. Sabi ko, pwede naman pala makuha to sa natural way lang, no? So, ayun. So, kung gusto niyo malaman si Claire Wicks, mayroong mga video ako dyan, eh, na nakuha ko. Marami pa akong video niyan, kaso pinagtatanggal na ni YouTube, no? Dahil nga, siguro, nahuli. Meron mga 50,000 views, mga 70,000 views, pinagtatanggal nila, no? Pero okay lang, at least at least sa ibang mga nakaalam na noon, siguro na-save na nila, no? So malaking malaking tulong 'yun para sa kanila. Kung mababasa niyo naman yung mga comment doon sa mga video ni Claire Wicks sa akin, no? Puro English, puro puro mga foreigner nagko-comment doon, tsaka minsan nagchina-chat din ako doon sa page ko, no? Papalaban tayo ng English, ano. So ayan, lumalayo tayo, no? Ano bang topic natin ngayon? Paano ba yung pinakamabilis na paraan, no, para ma-overcome si anxiety, no? Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, kung nalaman ko to nung una, siguro hindi na ako nag-suffer ng matagal, no? Kung nung una pa lang, nalaman ko na to, nagsimula na hindi na nagkaroon ng mga behavior, nagkaroon na kasi ako ng mga yung takot ko. Baga, simpleng bagay, natatakot na ako, ayoko na, tapos avoidance, yan. Tapos nagtatago na naman ako, namimili ako ng mga taong kakausapin, yung mga ganyan ba, mga socialize, no? Tapos, ayoko ng mga bagay na ganito, kapag may, alam kong magugulat ako, ayoko rin ng ganyan, no? Minsan, sa mga pinapanood ko alam mo ba yung tulpo? Ayoko rin manood ng tulpo kasi, parang natitrigger ako doon, sa mga pinapanood kong gano'n, no? Gano'n kalakas yung anxiety ko no'n, no? Pati yung mga gano'ng mga bagay, no? Minsan yung mga pinapanood ko sa Facebook ng mga minsan mga nakakatakot na yung tunog pa lang, minsan inaano ko na. Parang gano'n ba? Kasi maano na, kumbaga, active yung aking anxiety pagdating sa gano'n. So parang nati-trigger na kaagad siya, biglang kakabog na naman yung dibdib ko na pinapanood ko lang naman 'yun, wala namang kaano-ano. So 'yun. So meron ako natuklasang method, no? Nasabi ko na 'to noon, no? Nung mga luma kong vlog, yung reverse method, alam niyo 'yun?
Actually kay Clairvoyance din 'to, eh, yung hindi man siya part ng method niya na yun sa apat 'no. Halimbawa, natatakot ka lumabas, eh, di lumabas ka. Natatakot kang makihalubilo sa ibang tao, 'di makipag-usap ka. Parang gano'n ba siya? Kasi alam naman natin na hindi siya delikado. Hindi siya yung talagang nakakatakot na ano, kasi 'pag umandar na yung pagka-ano mo, yung pagka matatakutin mo or yung fight flight freeze ng katawan mo 'no, yung fear response, yun automatic yun, maglalabas ka na naman ng kung ano-anong mga adrenaline sa katawan 'no. So, kung takot ka bumiyahe, 'di bumiyahe ka. Kumbaga iaano mo siya ba, kokontrahin mo yung takot mo pagdating sa aktuwal na ano, halimbawa, iniisip mo pa lang na babiyahe kami, aalis kami ngayon, paano 'to, eh, papangunahan ka na naman ng takot, ha, sige tuloy, 'di ba? Kasi gano'n ang ano do'n, gano'n ang way ng ano niyan, recovery kapatid. Kapag as long na na ano mo siya, ina-avoid mo yung mga gano'ng bagay 'no, mga pag-iisip pa lang naman 'yan, eh, wala pa naman, hindi pa naman nagkakatotoo, eh. 'Yun, do'n na lalabas yung mga facts 'no, yung mga katotohanan na baka atakihin ako doon, baka umatake na naman yung ano ko do'n. Ano ngayon, 'di ba? Okey lang 'yun. Kumbaga itong, tapatawa-tawa ko na sa inyo 'no, kasi ito danas na danas ko talaga 'to 'no. Ultimo bumili lang ako sa tindahan, talagang di na ako mapakali, ikot na ako ng ikot niyan. Tapos parang gusto kong madaliin yung tindera, "Bilisan mo, may ano siya, lalabas na." Parang gano'n. Tapos pagka ano, pagkakuha ko naman nung sukli or nakabili na ako, wala na. Parang meron lang point, meron lang something na minuto na lalabas siya. Alam kong may lalabas siya. So yun ang nagpalinaw sa isip ko 'no, na ay oo nga, tuwing pinapangunahan ako ng takot, nagkakatotoo talaga siya. Alam ko magiging totoo siya, yun. So kung kayo man ngayon 'no, gano'n nararanasan niyo 'no, although kahit naman sa kaisipan lang, eh, kahit sa mga magugulong isip lang or sa mga simptomas na ganyan, gano'n lang din yun kapatid 'no. So kung mauunawaan niyo lang sana 'no, kung mababalikan niyo lang yung mga luma kong video, ganyan lang din yun kapatid. Hindi man sa madali kong sinasabi sa inyo 'no, although napakahirap ng ano na 'to 'no, napakahirap niya kasi hindi man tayo pare-pareho ng estado ng buhay 'no or oras ng panonood ng mga ganito 'no. Meron mang iba-iba tayong mga ginagawa sa buhay 'no. Kasi ako noon wala talaga akong, ginagawa, halos ang ano ko lang is hanapin yung sagot, yun. Hanggang sa yun na nga, nood ako ng nood hanggang gabi, yung nakakaranas na ako ng magandang tulog, 'yan. Hanggang sa yun, boom, naging okey na ako 'no. Meron nga nagsabi sa'kin, eh, sabi niya, "Ang galing niyo naman sir, gano'n ang ginawa niyo." Kumbaga nagkusa lang siguro na hanapin, yun kasi ang goal ko, hanapin yung sagot sa mga nararamdaman ko kahit hindi ako magpa-doktor. So yun nga yung parang naging way siguro 'no. Dahil nga siguro kasi kung wala naman kaming wifi 'no or wala akong source ng ano nun, internet, 'di rin naman ako makakapanood ng mga ano-ano, eh. Siguro dahil na lang din dun. Kasi may mga tao talaga na mas focus sila sa ibang bagay 'no. Hindi nila iniintindi yung paggaling nila, oh, nandiyan naman na si ano, eh, nandiyan naman yung mga video na yan, eh. Di tuloy-tuloy pa rin siya, tapos, 'pag may malaman sila ng kaunti, eh, dun na sila nag-i-stick 'no. Tapos may mararamdaman na naman sila, magcha-chat na naman sa'kin 'no. Sabihin ko, "Ito nararamdaman ko." May binago ka na ba sa sarili mo? Mga gano'ng bagay ba. So sana nage-gets niyo yung point ko dun 'no, na minsan, kailangan din talaga natin ng ano, effort 'no. Effort sa paghahanap ng sagot sa ating ano. Although ito naman mga binabanggit ko sa inyo, ito na yung sagot. Yun nga lang, may proseso 'no, may kailangan talaga tayong maunawaan kung ano nangyari sa atin 'no. Meron akong mga kaibigan, mga nagcha-chat sa'kin din na ano, kailangan, sinasabi ko sa kanila na meron talagang proseso, eh. Merong ano, hindi kaagad basta 'pag may nalaman ka na, yan na yun. Hindi pa gano'n yan kapatid, marami pa. Kung gano'n lang sana 'no, 'di sana lahat na tayo naging okey na, isang vlog lang ako, sabihin ko lang na ganito gawin niyo, ta's magiging okey na lahat 'no. Hindi gano'n, eh. Isipin niyo ang dami ko ng vlog 'no, 200 plus na yata yan. So, marami pa ring mga bago 'no.
So, sa mga bagong nagcha-chat sa'kin, ang mga bagong nagko-comment diyan, mga bagong subscriber 'no, kahit konti lang tayo basta nasa tama tayo 'no. Basta yung mga natututunan niyo sa akin man o sa kanino man 'no, lagi niyong isa sa buhay 'no, lagi niyong isasama sa pang-araw-araw niyo na buhay na hindi kayo nagrereklamo, okey lang 'yan, wala namang problema, yung mga gano'n ba. Kasi nandiyan 'yun, bini-build kasi 'yan, yung tapang na 'yan mga kapatid. Kasi sabi ko nga sa inyo totoo, ano lang 'to, kumbaga ano tayo, meron tayong tapang na binubuo 'no, na tayo lang nakakaalam 'no. Kasi sa ibang mga tao na walang ganito, walang anxiety disorder 'no, hindi nila naintindihan 'yan. Kahit anong ipaliwanag mo diyan kapatid 'no, na ganito kasi nararamdaman ko tapos merong ganito, merong magulong yung isip ko 'no, sabihin lang sa'yo nababaliw ka na. Pero iba pa yun 'no, nababaliw na or magpa-doktor ka, mga ganyan 'no. Eh, wala, ginagawa ko lang parang joke-joke 'no, pero talagang yun ang totoo kapatid 'no. Siguro naman nakakaranas kayo na, ah, magsabi sa ibang tao kaso hindi sila maintindihan, 'di ba? So, kung sino man ang ano sa inyo, 'di kayo naman is naiintindihan ko kapatid. Kaya dapat mag-chat kayo or magsabi kayo sa'kin 'no, para mapakinggan ko yung ano, kasi minsan yung pagiging open sa taong nakakaintindi sa inyo is nakakapagpaano yan kapatid. Kaya nga nag-o-offer na ako sa inyo, puwede niyo naman akong kausapin basta may time, 'no. Mag-set lang tayo ng ano, sige mamaya usap tayo ganyan. Kuwento-kuwento lang kayo kasi nakakaluwag ng pakiramdam yan kapatid 'no. Kung nahihiya kayo, wala talaga. Hindi naman ako ibang tao sa inyo kapatid 'no, hindi naman ako yung, mataas, sir, mga ganyan 'no, wala. Pare-pareho lang tayo dito, pantay-pantay lang tayo 'no. Walang ibang ano, nagkakataon lang na nagshi-share ako sa inyo, yun lang ang pagkakaiba natin na napapanood niyo ako 'no. Pero wala, ganito lang din naman ako 'no, wala naman tayong dapat mataas ka, dapat edukado ka masyado, dapat walang gano'n. Basta ano lang tayo dito 'no, tropa-tropa lang 'no. Yun, 'di ba nawala na tayo sa topic. So yun, yung takot sa pangit na mga iniisip, mga pangit na pakiramdam, china-challenge yan kapatid. Gaya nun sa pag-iisip, kung ano man yung mga naiisip mo is i-challenge mo siya, oh. Ay, kakaisip ka na baka maaksidente kami, kailangan mo munang mangyari yun. Kasi kung talagang mangyari yun, 'di mangyayari yun. Kasi kung iniisip mo pa lang na baka ganito, baka ganyan, baka 'di ba? Wala pa yun, hindi pa naman baka-baka pa lang yun, kumbaga nagiging uma-active na naman si anxiety mo. So, more on future ka na naman ng mga pangit 'no. So, ibig sabihin lang nun pinoprotektahan ka ng sarili mong pag-iisip o ng katawan mo dun sa posibleng mangyari. Pero yun nga, ang papalakasin natin dito sa isip natin is yung patunay 'no, yung talagang mag-aano sa inyo, maglalabas sa inyo na, "Ay, oo nga 'no, baka mali mali naman siguro, wala naman sigurong mangyari." Oh, 'di ba? Yung iniisip mo dati na baka ganito, baka mapilayan ka, baka nangyari na ba? Mahimatay ka, mga ganyan. Nangyari na ba yun, nahimatay ka na? Hindi pa naman siguro 'no? Mahimatay ka siguro kung kulang-kulang ka sa mga ano ng katawan mo, bitamina or mga mahina talaga yung stamina mo or mga 'di ba, mga gano'n-gano'n ba? Kulang-kulang ka sa ano sa katawan dahil nga siguro puyat ka ng puyat o mahina yung katawan mo 'no? Posible, 'di ba? Pero kung alam mo namang malusog ka, kumakain ka ng tama, nag-exercise ka, minsan nagva-vitamins ka pa, active yung katawan mo, ta's mahihilo ka, nag-iisip ka na mahihilo ka, 'di ba? Hindi naman siguro ano yun, kumbaga gawa mo na lang yun, ginagawa na lang ng isip mo yun 'no. So, lagi nating ano yun, tatanungin yung isip natin, "Di ba mangyayari yun?" Hindi mangyayari yun, 'di ba? Kaya nga laging sinasabi sa inyo yun, laging papatunayan 'no, lagi niyong hanapin kung ano yung totoo. Kung nilalaro ka ng isip mo, sige, 'di ba? Challenge your thought pa rin 'no. May mga vlog ako niyan, balik-balikan niyo lang. So yung, mga thoughts na yan, mga kung ano-anong mga pakiramdam, mga sensation, symptoms sa katawan mo 'no, lagi natin i-cha-challenge yan 'no, or lagi nating hahayaan niyo lang. Lagi ko naman sinasabi sa inyo, hahayaan niyo lang. Hayaan mo yan, lilipas din yan, yung mga pananakit na yan, lilipas yan kapatid. So dito na papasok yung consistency, yung halimbawa, first time mo ngayon, first time mong malaman yung mga ganitong bagay 'no, mag-exercise ako, sige, tuloy-tuloy. So laging pina-practice yun, kailangan nating ipa-practice yung mga gano'ng bagay 'no, kasi
Yun ang ano, eh, yun yung daanan kapatid, eh, 'no? Gaya nung sa pag-exercise, 'no? Yan, isang malaking tulong yan, antidepressant nga yan, mas malakas pa sa gamot sa antidepressant yan, eh, 'no? So, kailangan din natin dun ng consistency. Baka naman ngayong araw na 'to tapos sunod na exercise mo next month na, 'di ba? Para namang ano yun, kailangan natin na siguro mga sa araw-araw nga mas maganda, eh, yung mga 30 minutes 'no? Kahit 45 minutes walking, brisk walking, mga ganyan o jogging 'no, makaka-release yan. Pero ito nga sinasabi ko 'no, yung 'wag din tayo masyadong mag-expect sa gano'n 'no. Halimbawa exercise, yung exercise na may narinig ka na exercise maganda sa katawan, maganda sa anxiety yan, para maging okey ka. Ang ginawa mo naman, exercise ka na exercise, araw-araw talagang pinapagod mo talaga yung sarili mo 'no. Halos ano ka na, kumbaga batak ka na dun sa pag-e-exercise 'no. Tapos ang mindset mo na kapag nag-exercise ka, gagaling ka na. Hindi gano'n kapatid 'no. Ang ang kailangan mo i-build dun yung tapang mo 'no. Kumbaga, oo, hinaharap mo siya sa gano'ng paraan, pero yun nga, hindi pa yun ang realidad, hindi pa yun yung mismong totoong mangyayari sa buhay natin 'no. Hindi naman lagi tayo nandiyan sa pag-exercise 'no. Kumbaga yung isip mo na kapag nag-exercise ka magiging okey ka, hindi gano'n, eh. Kasi magkakaroon ka na ng frustration 'no, na bakit exercise naman ako exercise, bakit nandito pa rin siya? Yun na nga yung sinasabi ko 'no. Kaya hindi hindi natin kailangan gawin yung ano, although makakatulong yun, kumbaga malaking tulong yun para sa atin sa paggaling natin. Pero yung pupuwersahin mo na yung sarili mo para, gumaling dahil lang doon, hindi. Kasi kung exercise lang ang ano raw, exercise? Kung exercise lang ang gamot or makakapagpawala ng anxiety mo, anxiety disorder mo, 'di sana lahat nagtatakbo na diyan 'no, yung mga siguro kayo 'no, nagtatakbo na kayo diyan, exercise na kayo, naggi-gym na kayo 'no. So hindi 'yun ang sagot dun 'no, yung kumbaga tulong lang 'yun, hindi 'yun ang ano, kasi once na naging ano ka na, kumbaga, kumbaga pinupuwersa mo na yung sarili mong gawin yung mga bagay na alam mo yung gaya ng pag-exercise 'no, hindi maganda 'yun 'no. Gawin mo lang siya para makatulong, pero hindi siya yung magpapagaling talaga sa'yo 'no. So yun, sana ma-gets niyo yung point ko dun 'no. Gaya rin sa gamot 'di ba, naka-explain ko na yan, eh, 'no. Ang gamot kasi saklay lang kapatid 'no, tulong yan. Kahit sinong tanungin niyo saklay lang din yan. About sa anxiety, tutulungan ka lang yan pakalmahin. Kumbaga minamanhid kasi niya, eh. Sabi nga nila, minamanhid niya yung mga ugat-ugat mo sa ulo, sa katawan para kumalma ka. Pero lilipas yun. Siyempre ang kailangan mo dun is, ah, tulungan yung ano, katawan mo din, tulungan yung sarili mo para malampasan yung mga gano'ng nangyayari sa'yo 'no. So 'yan, i-part 2 na lang natin, sobrang haba 'no, maiksi na lang 'tong dulo kaso sobrang haba na. So 'yan, i-part 2 na lang natin mga kapatid 'no. Adios.